Previously. Sa vlog na 'to, i-fast forward na natin kasi sa video na 'to, papakita ko sa inyo yung mga, highlight clips ng Okada, yung mga restaurant, yung mga paligid, yun, ang gaganda. So, yun. Pero yung reaction ko dun naman sa 'pag malapit na, yung reaction ko kala Monica. So, fast forward natin na sa video. Panoorin niyo na yung mga highlight clips. Toodles! Hindi kasi kapag mag-check-in ka sa restaurant, may mga pinibase na parang kang perero din. Guys, malapit na malubat ang aking battery. Eto na, dito tayo sa clips ng nung mame-met niyo na ang aking best friend nung time. Kaso 10% na lang, baka charge ko yung phone ko. Pero, ano naman siya fast charging. Yun nga lang, by the time na siguro 20 or 30 minutes na full charge siya, wala ng araw. So, sa next time ko na lang gagawin uli yung vlog na to. Kasi ano na basta down na. Pero may araw pa naman, kaso charge ko yung phone kasi lubat na talaga siya. 10% na lang. Gusto ko pa gawin yung reaction. Ay, dito pa tayo na hanger clip. Challengers, you only have 2 minutes left. Sana ba ito?
Tapos sa video na 'to, ayan na, kasi kinanta ko sa inyo guys, ayan na, yung nakita mo yung babae dun sa video, sayang ano. Yung isa dun si Monica, yung long time best friend ko, yung isa dun yung mother niya. Tapos, sinama din niya yung father niya, kasi nag-alala yung father niya, ano, hindi kasi nila kilala kung sino yung ma nila, baka ano, yun. So, nag-e-extra ingat lang sila kasi ang akala nila, ang mame nila yung kaibigan kong foreigner na Belgian. Hindi nila alam, wala silang idea na ako ang mame nila. Yun, so nag-iingat lang sila, sabi ko, hindi natin kilala yung kaibigan ni Elena na foreigner na Belgian. So, sasamahan ka namin pag na-meet mo yung kaibigan niya para kunin yung ano, gusto niya, pasulubong na gusto niya ipamigay, yung gano'n. So, yun. Tapos, di ba yun ang isa pang reason kaya bakit ako maaga sa Okada. Kasi naghahanap akong lugar kung saan kami mag-meet up. Tapos, fast forward, nag-text kami. Sabi ko, mag-meet up tayo dito sa Jollibee. Kasi alam naman niya kung saan yun. Kasi, siya yata nag-suggest nyo or ako, hindi ko matanda kung sino nag-suggest. Yung sino unang nag-suggest. Basta, natandaan ko lang, yung meet up namin sa Jollibee. Tapos, bago pa siya doon, syempre, hanap ko muna yung lugar saan ako papresto. Pag din naman sa camera, close up yung video, diba? Kasi naka-zoom siya. Pero nung time na yun, malayo talaga ako. As much as I can, nandun ako sa somewhere sa likod, nakaka-camouflage. Nakaka-camouflage ako, hindi ako nagpapalata. Anong time na yun, hihintay nila ako, nasa na ba yung Belgian kaibigan friend ni Elena, nasa na siya. Andito na kami sa meeting place, tinetext niya na ako. Tapos nung time na yun, tinatawagan, kasi dito ako kinabahan, guys, sabi alis with you, kinabahan ako kasi, di ba nagme-message lang kami? Sinubukan niya ako tawagan kasi normal naman yung kasi doon na, sinusubukan ko magsagutin. Ano kasi meeting to, hindi sinasabi sa isip ni Monica. Sino ba itong element ko? Ayaw sana yung premium telephone. Yung, drop off. Siguro ganun ang iniisip niya kasi nung time na yun, alam ko gumawa ng excuse, kinakausap ko siya pero same time tiniturn down ko yung call kasi kasi sa isip niya, ang maririnig niyang boses ay yung Belgian na foreigner. Pag sinagot ko yung call niya, right away, malalaman niya ako yun. Then iba yung binigay ko sa kanya phone number. Yun yung actually bagong SIM card na ginamit ko sa Pilipinas. Pero kunyari, yun ay phone number ng Belgian foreigner. So, pag pinick up ko yung phone na yun, right away, malalaman niya ako kasi alam niya ang boses ko, nag-uusap kami noon nag-video call kami noon. Monica, matagal na, di ba matagal na kami magkaibigan. So, yun ang one part sa prank ko na talaga iniwasan ko na answer yung phone call niya, yung phone call kasi marinig niya yung boses ko right away. Wala na yung prank natin, booking na tayo. So, yun. Buti naman, mahaba pasensya niya at hindi naman siya masyadong naghina. Tingin ko parte naghihinalan na siya pero she still go along with it and na-appreciate ko yun. May mahaba pasensya. Oh my gosh. Monica, oh my God, embarrassment na pinaggagawa ng kaibigan mo. Oh my gosh. Gusto ko pa i-continue story natin pero sundown na, palubat na pati. So, hindi ko na masyadong nagkikwento. Next time na mag-vlog uli ako. Tomorrow kasi hindi ko alam kung maganda araw tomorrow pero hindi ko alam kung makakapag-vlog ako tomorrow kasi magdi-deliver ako ng package ko, party yun ng ano ko, part-time job. Tapos bukod pa doon, magluluto din ako, tapos may mga ayusin din akong gawan bahay and stuff. So yun, hindi ko sure kung makaka-vlog ako tomorrow. Pero as much as I can, siguro the day after. So, hindi na Tuesday, baka Wednesday. I'll try, maybe. With Wednesday, continue natin itong vlog na to, itong reaction vlog. For now, toodles! Oh my gosh, dito pa tayo na hanger clip. Nakakainis. Bakit di ba dito tayo na hanger clip? Kasi haba na ng video na end of the day. Palubat na yung phone ko. Tapos itong laptop palubat na rin. Tapos, wala nang sunlight. Oh. Wala lang na yung sunlight. So, yun. So, see you guys. See ya! Nga pala, it's a good opportunity na abangan niyo yung next episode ng ating reaction kasi makikita mo yung reaction ng aking kaibigan na, naku, satisfying. Makikita mo reaction sa kaibigan ko. Dito pa tayo na hanger clip kasi nalobat na ako sa wala na araw. So, toodles na muna. Let's see, abangan natin yung another exciting part. Nahadong pa tayo na hanger clip. Okay, let's go. 2,000 years later. Hello, everyone!
it's not day 3. Today is Wednesday. Just like I said the other day, we're going to continue the vlog. And you'll be like, oh, who is this person again? It's like, oh, who is this person again in this vlog? Sorry guys, na-late na ako. Amen, ang dami kong, pero hindi naman, sakto naman kasi kanina talaga ang titig ng araw. Ang titig ng araw kanina, tapos ngayon talaga sabi ko, bilisan mo na, picture dyan. Sabi ko, bilis, picture. And then nag-take ako ng time ng konti para picture yung sarili ko. Pero alam mo, maabot tayo siguro mga 50 pictures ko dapat mapili maayos na isang pictures. Ngayon ganun, no? Okay, start na natin yung vlog. Nasa na tayo? The last time ako nag-stop, di ba, nandun na tayo sa exciting part. Yung mamimit na natin yung aking kaibigan. La 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 la. Woo! Let's go. Hello! Magpapanggap muna ako kaya naman. Mata ko yung mga kusalina ko sa... Anina ba? Ba't na ba yung lyric? Naisip ko, ano kaya kung hindi niya ako recognize? Panggap pa rin ako, no? Para muna tingin na recognize agad. Ito yung papa ko. Hello po! Kumusta po? Hindi siya kasama pa. Ako lang, kasama yung kaibigan ni Wala siya Papa. pumunta dito? Oo. Nag-vlog eh. Nag-record. Hello po. Papa mo. Nasa Guys, parang weird ko na ito. Ay, ba't parang masyado namang bilog to na parang itlog. So, sabi ko ganyan na lang. Ayan. Diba mas maganda pag ganyan? Medyo parang decente ang dating. Ganto na ako. Init eh. Let's go tayo sa vlog, no? Inisip ko, ano lang kaya ito, reaction 3. Nasa reaction 3 na tayo. Inisip ko, paano kaya yun? Abot kaya tayo sa reaction 4. Sana huwag naman tayo lumampas ng reaction 5. Kasi ang tingnan ko sa weather sa Google na ang araw, last lang siya until Friday. Tapos Saturday, Sunday, wala ng araw. Tapos noon, syempre, alam ko na bumalik sa ating other part-time job. So, kailangan ko i-balance lahat. Take time from vlogging and stuff, yun. Ayun guys, sa video na to nakikita niya na si Monica, yung kanyang nanay at sa papa niya, alabas na sila sa Jollibee. Kasi tinitingnan nila kung nasa na yung taong mamimet nila, hinahanap nila. Kasi actually, wala sila pictures kung sino yung mamimet nila. Pero, may idea siya. Binigyan ko siya ng mga content details kung anong kulay ng buhok niya, anong kulay ng mata niya, and stuff like that. Tapos, nung time na yan, nasa lugar ako malayo. Tapos, syempre, nag-usap sila, na sila naghintay doon, tapos nag-iikot lang sa labas, tapos sa labas sila. Tapos, may narinig kayo, di ba, na may nagsasalita sa likod na may announcement? Kasi nung time na yan, sa pagkakalala ko, nakakatulong yun. Kasi nung time na yun, merong, di ba yung sa, nakita niyo parang playground na green. Hindi mo siya playground na green, basta meron siyang parang sports na event na may parang competition. Sabi ko nga, gusto ko sumali, gusto ko baka pwedeng doon. Pero hindi pala, kasi meron silang parang Pacific na event na time na yun, may mga grupo sila, tapos magkukumpete sila doon. Parang pabilisan, akyat, baba doon sa playground. So, yun, habang nanood ako doon, may playground. Tapos, nakita ko yata siya, nandun na siya sa Jollibee. Tapos, ginanong ko yung camera sa kanya, tinapat ko. Ang ganda ng pagkakuha ng galing. On to the next video. Here, parang kailangan ko replay ito pa utuloy sa beginning. Yung reaction. Kailangan ko replay. Wait lang. I need a moment. I need post ko muna. Replay natin. Ganun. Kasi parang na-stun ako pag napapang ko dito. Wait lang.
A few moments later. Guys, parang ako naman ang iiyak ngayon pag pinapanood ko itong video na to. May tirian. Actually, guys, paano ko ba explain to? Parang I need a moment. Okay. Ganito yan, guys. Di ba, natapos ko, nakita ko na din yung video. Ang pagkakalala ko noon, dahan-dahan, lumalapit na ako sa kanya, tapos hawak-hawak ko yung camera, ganun. Tapos, habang lumalapit ako, ang kwento nila sa akin, ang una dahan-dahan, parang nare-recognize na ako nung nanay ni Monica. Ayun, sabi niya, parang si Elena yata yun. Tapos, si Monica, siya, parang, tapos yung classes, yung ganun. Tapos nung malapit na ako, napatiri-eye siya, which unexpected, hindi ko ini-expect yun. Like, hindi ko, talagang pure reaction niya yun. Hindi ko ini-expect na iyak siya. Parang nung time na yun, tawa na ako natawa kasi actually medyo, pa ako yung, hindi pa nasisinkin sa akin, pa ako medyo stun. Parang, yan na tayo, let's be ganito muna. Kasi hindi ko pa alam paano reaction, basta nakastun lang ako, tapos ginagawa ko rin ganun. Tapos, natuwa ako kasi hindi ko akalain yun ang reaction niya na iyak siya. Pero later on, ang na-realize ko, ito talaga tama yung instinct sa kaibigan ko to. Since noon pa, hindi naman kami naging magkaibigan dahil friends ang aming parents. Partly yun din nangyari, pero naging parang merong pangyayari sa past ko. Na nasa school ako, tapos talagang merong, parang nag-bottle up na lahat nung pain ko, lahat, binubuli and stuff. Tapos, yung time na yun, lunchtime, hindi ko alam kung anong sumagaw sa akin. By instinct siya yung una ko kinausap sa video call. Sinabi ko sa kanya lahat, yun to. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Parang na-feel ko na parang sa kanya kaya ko sabihin sa kanya yung mga binabattle things up ko na hindi ko masabi sa ibang tao, na siya yung taong parang pwede ko i-trust. Hindi naman dahil ginudge ko siya or anything, pero yung instinct ko mismo nagsabi sa akin na you can, parang hindi ko na naman, basta naturally nagawa ko na lang. Tapos after nun, talagang naging close friends kami online sa video call, tapos ayun, nag-uusap kami, chit-chat, nagiging friends. Tapos parang over time, na-build up yung friendship namin. And syempre, nag-worry din ako, baka pa nag-meet kami, kaya magkakaroon kami ng culture shock. Magkakaroon siya ng culture shock sa akin, pati sa kanya din. Nagkakaroon din akong culture shock sa kanya. Kasi, medyo halang ako kasi mag-adjust pag nandito ako sa Belgium. Tapos, alam ko rin another culture adjust pag nasa Pilipinas naman ako. So, yun. Pero dahan-dahan. And na-appreciate ko sa friend ko dahil, naiintindihan naman niya, saka, siguro, pinapansensya niya din ako kasi syempre baka ma-culture shock sa akin, mabigla siya, Pero tingin ko sa tagal namin magkaibigan, kami yung talaga, hanggang ngayon ilang years ang lumipas na, kami yung kaibigan na kahit ilang years, siguro sabi natin 1 or 2 years na hindi kami masyado nag-uusap, nandun pa rin yung tinitreasure namin yung bond, yung friendship, na kahit hindi kami mag-usap palagi, nag-greetings naman kami tuwing my birthday and stuff. Yung maliliit na bagay na na-appreciate. Pero yung kahit di kami mag-usap palagi, kasi minsan busy siya, busy din ako. Pero yung kaya namin maging friends pa rin. Saka word ko, paano kung meron tayong mga misunderstanding or yung may mga hindi tayo disagree, yung mga ganun. Sa amin naman, maayos. Sabi ko, ito siya yung kaibigan na kahit siguro kung magkaroon kami one day ng misunderstanding or disagreement, hindi naman niya ako sisiraan at hindi ko rin gagawin sa kanya yun. Kahit magkaroon kami ng tampuhan or at so far, sa friendship namin, wala naman nangyaring ganun. Kasi kung meron man siguro uncomfortable, sinasabi ko sa kanya, kung meron ka na feel uncomfortable sa akin or meron ka hindi gusto, sabihin mo lang sa akin at a-adjusting ko. Tapos kung meron misunderstanding, pag-usapan natin yun, ginagawa namin. Kasi parang feeling ko open ako sa kanya. Tingin ko ganun din naman siya, na open siya sa akin. Tapos yun, later on, after nung video na to, nag-edit na ako ng konti, na-realize ko, talagang kakaiba siyang kaibigan na for her to cry and right in front of me for the first time we meet, like, bakit? Parang nakikita ko na parang, natatouch ako, feeling ko parang, siya yung type of friend na talagang tinitreasure niya back.
parang tinetreasure niya yung friendship na binild namin over the years. Yun na niya kamahal yung friendship namin, kami dalawa. Na-appreciate niya ako, na-appreciate ko rin siya. Talagang guys, na-appreciate ko siya. Kaya nga, umuwi ako dyan, may dala din ako mga pasulubong. Kasi sa amin, guys, explain ko na hindi uso sa amin ang pasulubong. Sini-explain sa akin ni Papa ganun. Kasi si Papa, siya yung type na hindi mapasulubong. Pero, ako naman, as long, kung obligation na pasulubong, hindi ko gusto. Pero kung out of goodwill, out of sincere love, na talagang na-appreciate, it's okay. Kaya nung umuwi ako dyan, hindi na-expect, or walang na-expect ang family nila Monica na mag-uwi pa ako ng pasulubong or anything. Kahit meron na wala, thank you. Ganon sila. And I appreciate that. Pero binigyan ko pa rin sila kasi lahat ng gift na yon, alam mo saan ako natatouch sa isang puso ko na hindi siya na-judge. Sinabi ko naman sa kanya namin ko, yung mga padala ko, meron dong second hand, pero maayos pa, meron dong bago din, mix siya, mix. At ako na-touch kasi siya yung type of kaibigan. Sabi niya, okay lang, kahit hindi bago lahat yan, kahit second hand, basta nagagamit, okay lang. Tanggap niya. Doon ako nagulat. Sabi ko, wala akong na-met na ganitong kaibigan na very humble, very acceptable sa mga bagay. Kahit noon pa nung magkaibigan kami, hindi siya judgmental sa akin. May mga times kasi talaga, nag-i-improve pa ako noon ng personality ko. Nandun pa ako sa adulthood, sa younger age, marami pang pinagdaraanan sa life, may mga too good and bad. And to that thing, na-appreciate ko siya sa friend kasi tinanggap niya ako without judgment. Hindi rin niya ako, she doesn't try to change me, I don't try to change her. We keep improving ourselves. Yung kumbaga, ini-inspire niya ako at ako naman inspire siya. We both inspire each other. Yun, at least yun ang napipil ko. Pero maaaring ganun din napipil niya, maaaring hindi, hindi ko alam. And yun. Tapos, itong nakita niyo sa video, yun. Tapos, nung after a while, syempre, medyo nagsisingin pa, hindi pa nagsisingin. Nagulat din yung nanay niya na nandun ako. So, doon din yung tatay niya nagulat. Tapos, nung ginigreet ko sila, sabi ko, hello po, kamusta na po kaya yun? Kasi, yun it's a manner na talagang dapat i-greetin natin yung parents nila. Tapos, hindi rin nila ini-expect na ako yun. Tapos, nagulat ako, sabi ko, ano kaya reaction ni Monica? Mamumukhaan ba niya ako? Kasi, hindi ko alam parang feeling ko, habang nag-grow ako, nag-iiba yung sure ako sa isip ko, mamumukhaan kaya ako ni Monica? Yung gano'n, hindi ko alam. I have no idea. So, yun. Tapos, umiyak siya. Tapos, ayun. Ay, ang daming dandan. Hindi ko na nga masabi in words. Parang hindi ko na ma-describe na sa words Gumawa pa ako, nung bago ako umalis, last minute, I try as best as I can, in-edit ko lahat ng mga adventures namin. Pero makikita nyo later on. Hindi pa ngayon. Kasi ito pa lang yung, opening pa lang to. So, at the end of the, meron akong ginawang video sa amin dalawa. Pero sa amin lang yun, sa Facebook lang namin. Tapos, later on, may post ko na yun sa Instagram. Pero ayusin ko pa. Yun. Video siya. Pwede ka sa kapatid. Sige, likat tayo. Ganda na siya. Uy, parang ganda ka sa camera mo. Ayaw mo yung ginamit ko sa vlog. Yung application yan, saka yung isang camera. Ang ganda na sa taas. Wow! Parang pwede mo benta yung taas. Puro bato. Ay, ito pala yung camera. Pwede pa siya screenshot mamaya para picture. Katabi lang yun. Ayun. Yung ganda ko talaga dyan. May yung kit na char. Alam mo yung ganon? Ha? Yung ganon, alam mo yun? Tapos tabingi mo ito. Uy, we're not something. Ayun na, pag bestie na, ganyan, laki nga nila. Medyo na ako. Nagpa-practice ako ng Japanese. Pero meron kasi subject kami ngayon, education language. Drunk kita. Arigato gozaimasu. Hindi ko sinusahan. Basta sabi plano daw sana, French. Stress na ako. Sige, sabi kita French. Sabi mo bonjour. Maganda naman, maganda naman accent mo, di ba? Okay na ba yung accent? Sabi nga nung kaya naman daw ako French, kaso mahirap yun, di ba? Sabi ko, ay naku, yung kaibigan. Yung mga basic kaya mo, pero yung mga, yung parang magbubuo ka ng sentence, yun ang mahirap Ay, lang. nagbubuo na sentence din sa ano. Pero yung mga simple words, madali lang. Tayo tumatagal, medyo nag-overheat ng konti yung laptop kasi nga natatama ng araw. Ito naman, tinaklo ko ulit yung kumot ko.
Yung next video naman is, pagkakalala ko nun, ano siya, yung ano na kami, 'di ba nag-usap kami sa table, tapos sabi ko, hindi ko 'to na-video, pero ito yung, kasi medyo incorporate naman na habang nag-usap kami, nandun lagi yung camera ko, 'di ba, nandun ako lagi nagvi-video. So, nung paggamit namin, sa pagkakalala ko, pinost ko muna yung video, tapos nag-usap-usap muna kami. Tapos sabi ko sa kanya, gusto mo, ako naman, it's my treat, treat ko sila sa Jollibee. Nahiya pa nga siya, sabi, wag na, kami na lang magbabayad, ganun. Tapos, hindi, ako na lang, kasi ako nag-invite sa inyo, kasi normally, parang feeling ko, ako nag-invite, ako dapat ang, mag-treat sa kanila. Yun. Tapos, ginet ko sila sa Jollibee. Yun, sarap ng Jollibee. After a long time, after 8 years, finally nakatikim ulit ako ng Jollibee. Pero actually, hindi ito yung first time na kumain ako sa Jollibee. Nung before, di ba, pumunta ako sa MOA. Yun yung first time na kumain ako ng Jollibee. Kasi sabi ko, after 8 years, gusto ko matikman Jollibee. Pero ang pinaka-excited ako ay yung Mang Inasal. Yung Mang Inasal na pagkain, yun ang hinahanap ko talaga nung pagkadating ko sa Pilipinas. Ko yun yung favorite ko eh. Kasi parang mahirap hanapin. Yun. Tapos, nung time na yun, diba, nag-usap na kami, sa pagkakalala ko, yung parents si Monica sa kay nanay niya, sinabi niya, gala muna kayo, hayaan namin muna kayo maggala kasi kailangan nyo ng time, pasyal-pasyal yun. So, anong nangyari, after namin kumain, si Monica at ako, nag-uusap, pero at the same time, naglalakad kami, naggagala-gala dun sa Okada. So, yun. Tapos, abang naglalakad kami, minsan nag-i-stop ako mga 5 few seconds, tapos nag-clips na naman ako ng video ng mga paligid. Tapos, sabi ko lang sa kanya, ganito, ginagawa ko, ganyan. Sa mga usapan namin. Tapos, meron kami isang video na magkasama kami dalawa. Tapos, yun. Ewan ko, ano mang magiging conversation nun. Nung time na yun, nag-isip, ano nga magiging conversation namin? Tapos, sinayang ko na, siya ang mag-lead ng conversation paminsan. Kasi ako more of observant, saka more on listener ako. Yung nakikinig ako sa usapan na yun. Tapos, yung ang daming nangyari. Excited! We will see. Nasa ba tayo? Fast forward na tayo sa next video. Mga last seconds lang yan. Mga 5 seconds. Tapos ganun. Sleep. Send mo na sa akin yung picture. Sige. Yung ganda. Ganda! Ano, ulan? Ay, Gilded light on the salt-kissed tide, vernal blush where the roses reside. The sky, a hazy kind of hush, a moment held between the crush. Faded pink across the sky, petals fall where oceans lie, swirling hues upon the tide, memories the waters hide, fleeting beauty in the flow, a perfect moment, soft and slow. Gilded light on the salt-kissed tide, vernal blush where the roses reside.